At sa nakaraan nating kwento, nang pumayag ang Sword King na si Hector Meyer na tulungan si Henry, pero hindi ito ganoon kasimple at meron siyang kondisyon sa ating bida. Sinimulan ni Henry na sabihin na inaasahan na niya ito at tinanong ang mga kondisyon ni Hector. Natutuwa si Lord Hector na agad niya itong naintindihan. Seryosong sinabi ng Sword King na gusto niyang muling mabuhay. Napansin ni Hector na magkatulad sila sa mundong ito at dahil magaling siyang salamangkero, hindi ito mahirap para sa kanya na gawin ito. Sumagot si Henry na hindi siya sigurado kung kaya niyang tuparin ang hiling ni Lord Hector. Sinabi ni Hector kay Henry na kung ganun, hindi rin siya makakatulong sa kanya at si Henry lang ang mawawalan. Tumalikod na may ngiti si Henry at sinabing kailangan niyang maghanap ng ibang paraan at sapat na sa kanya ang kanilang maikling pag-uusap. Agad na pinigilan siya ni Hector at sinabi na gusto lang niyang mabuhay katulad niya. Nangako si Hector Meyer na kung mabubuhay siyang muli, tutulungan niya siyang makapaghiganti sa tiranong hari at tuturuan siyang gumamit ng kanyang swordmanship. Sinabi ni Henry na maging ang kanyang sariling muling pagkabuhay ay isang aksidente, at napaka-imposible para sa kanya na buhayin ang patay sa simula pa lamang. Galit na sumagot si Hector na hindi siya naniniwala rito, lumingon si Henry at tinanong kung bakit siya hindi naniniwala at wala naman siyang dahilan para magsinungaling sa kanya. Hindi malinaw ang sagot ni Hector, kaya't ipinaliwanag ni Henry na wala talaga siyang sapat na lakas para sa ganoong bagay. Ayon sa kanya na magkaiba ang pagsuman at muling pagkabuhay, at wala pa siyang gaanong alam sa madilim na mahika. Seryosong sinabi ni Henry kay Lord Hector na hindi niya kayang isugal ang sariling buhay para lang sa ibang tao na muling mabuhay. Malungkot na yumuko si Hector at tinanong kung wala na ba talaga siyang ibang paraan, at napagtanto niya na wala siyang katiyakan na makakaalis siya sa lugar na iyon. Nasasaktan siya sa pag-iisip na hindi na niya muling makikita ang liwanag. Tinitigan siya ni Henry at sinabing ang kabilang buhay ay mas nakakatakot kaysa sa inaasahan niya, kaya ayaw bumalik ni Hector doon. Sumigaw si Lord Hector humihingi ng tulong kay Henry, naalala niyang sinabihan siyang magdasal sa Diyos noong buhay pa siya, pero iniisip niyang hindi totoo ang Diyos. Sinabi ni Hector na kapag umalis siya sa mundong ito, wala nang matitira sa kanya kundi kadiliman at kawalan ng pag-asa. Matapos mag-isip sandali, iminungkahi ni Henry kay Lord Hector na may naisip siyang paraan. Sinabi ni Henry Morris na wala siyang kasiguraduhan kung gagana ito, dahil kahit noon pa, hindi niya malutas ang hiwaga ng buhay, dagdag niya na maaaring makatulong ang madilim na mahika sa bagay na ito. Tinanong niya si Hector kung narinig na niya dati ang tungkol sa necromancy. Sinabi ni Henry na sila ay maaaring magbigay ng buhay sa mga walang buhay na katawan. Tinanong ni Hector kung parang isang lich ang tinutukoy niya. Tumugon si Henry na halos pareho, ngunit may kaibahan. Ang isang lich ay may buhay na asensya at pagkatapos nilang mamatay, nakakadena sila sa isang lugar at kailangang bantayan ito. Nagtanong si Hector kung sino nga ba ang mga necromancer. Sinagot siya ni Henry na katulad sila ng lich pero nananatiling tao. Sinabi niyang ang kapangyarihan ng isang necromancer ay kasing lakas ng isang salamangkero. At sinabi ni Henry na maaaring ito ang paraan para muling mabuhay si Hector. Tinanong ni Hector kung matutulad ba siya sa isang undead. Sinabi ni Henry na ito lang ang paraan sa ngayon at marahil sa pamamagitan ng mas malalim na pag-aaral ay makakahanap sila ng mas malinaw na sagot. At para sa kanya na mas mabuti na ito kesa mamuhay sa isang mundong pinasok pagkatapos ng kamatayan at tinanong si Hector kung ayos lang ba sa kanya ito. Sumang-ayon ng Sword King, sinabing mas mabuti na ito kaysa makulong sa walang hanggang kadiliman. Gayunpaman, sinabi ni Hector na dapat tuparin ni Henry ang kanyang pangako, kung hindi, susumpain niya ito, sumpa na hindi niya kailanman masisira. Ngumiti si Henry at tinanong kung paano susumpain ng isang kabalyero ang isang tao, pero nangakong tutuparin niya ang kanyang salita at wala siyang dapat ipag-aalala. Napansin niya ang kakaibang liwanag na kulay pink sa kanyang kamay, at nang buksan niya ang kanyang palad, nakita niya ang singsing ni Lord Hector na nagliliwanag.
Ipinaliwanag ni Hector Meyer na nilagyan niya ng sumpa ang singsing dahil wala siyang garantiya na magiging tapat siya sa kanyang pangako. Sinabi niya kay Henry na huwag niya itong ikagalit at sana ay maunawaan niya ito. Sumagot si Henry na nauunawaan niya at nasa pangangalaga na siya nito ngayon. Pinaalala rin niya na magtatagpo sila tuwing kabilugan ng buwan. Nangako si Hector na tuturuan niya si Henry ng lahat ng kanyang alam. Nakangiti na sinabi ng Sword King na wala ng dahilan upang ipagpaliban pa ang kanilang pagsasanay at magsisimula na sila ngayon. Maingat na tinitigan ni Henry ang mahiwagang singsing, at naisip niyang ito ang dahilan kung bakit delikado ang madilim na mahika. Nang makarating na sila sa training ground, naguguluhan ang Sword King sa ginagawa ni Henry Morris. Sa umaga ay pinag-aaralan niya ang Imperial Techniques, at sa gabi naman ay ang kanyang swordmanship. Sinabi ng Sword King na ang estilo ng pakikipaglaban ay parang isang nakasanayang galaw. Sumagot si Henry na sa ganitong paraan, magiging bihasa siya sa dalawa at ito lang ang tanging magagawa niya sa ngayon. Natawa si Hector Meyer sa kanya, nasiyahan sa sagot ni Henry, at sinabing mas mabuti na sigurong makaranas siya ng hirap para sa sarili niya. Nagsimula na tumalikod si Lord Hector kay Henry at sinabi na gayahin ang kanyang posisyon. Sumunod naman si Henry at pinuri siya ni Hector sa kanyang magandang tindig na posisyon. Pero binalaan niya ito na mahihirapan ang ating bida dahil nasanay ito sa circle steps technique na pinag-aaralan niya at hindi ito magiging madali. Ngumisi lang si Henry at sinabi na kailangan lang niyang maglagay ng maraming pagsisikap, at tinanong kung ano ang tawag sa footwork technique na itinuturo sa kanya. Sinagot siya ni Hector na normal lang ang mga ito at hindi na kailangan pang pangalanan. Kaya naman, tinawag na lang ito ni Henry na Hector's Steps. Habang ginagaya siya ni Henry, napatawa si Hector Meyer at sinabing nasa kanya na kung ano ang gusto niyang itawag dito. Samantala, nagsimula nang mag-ensayo si Henry sa mga hakbang na ito, at kumpara sa circle steps napansin niya na ang footwork pattern ng Sword King ay ganap na hindi regular. Pakiramdam niya ay hindi pantay ang kilos ng kanyang katawan, parang masyado siyang sumasayaw, pero determinado siyang talunin si Kapitan Beren at gagawin niya ang lahat para sa pagkakataong ito. Matapos ang mahabang panahon ng pagsasanay sa Hector's Steps, napaupo si Henry sa lupa, pagod na pagod. Pinagmasdan siya ni Hector Meyer at inalok ng saglit na pahinga at magpatuloy pagkatapos. Napagtanto ng Sword King na seryoso si Henry Morris sa layuning maghiganti sa kasalukuyang hari. Idinagdag pa ni Hector na ang sipag at tiyaga ay hindi kailanman siya pagtataksilan. Sumagot si Henry na ganoon din ang mahika para sa mga salamangkero. Tinanong ng Sword King kung sino si Beren na gusto niyang talunin at ano ang balak niyang gawin pagkatapos magawa iyon. Masinsin tumingin si Henry kay Lord Hector at sinabing pagdating ng tamang panahon, pag-aaralan naman niya ang paggamit ng aura. Napapahalakhak ang Sword King sa kanya at tinawag siyang palabiro, dahil iniisip nitong kaya niyang matutunan ang aura ng basta-basta lang, nang bahagya pa lang niyang natutong humawak ng espada, dahil dito nainis si Henry at sinabihan si Hector na tumahimik. Ngumiti at sumagot si Henry at sinabing dadating ang isang araw ay siguradong makakamit niya ito at magiging isang magic swordsman. Napahawak sa ilalim ng bibig at seryosong sinabi ng Sword King na kung ganoon, siya ang magiging unang tagapagturo ng isang magic swordsman, at hindi niya maisip kung gaano kalakas ang ganitong klase ng mandirigma. Nagbiro si Hector Meyer na malas ang mga magiging kalaban ni Henry dahil siya ay magiging isang malaking banta sa kanyang mga kaaway. Sinabi naman ni Henry na sa panahong yun, halos nasa antas na siya ng isang pantas. Pinutol ni Hector ang kanyang pagsasalita at sinabing magpatuloy na lang sila sa pagsasanay. Pagsapit ng umaga, sumikat ang araw sa bughaw na langit, at sa sandaling yun, isang kahoy na espada ang lumipad sa ere. Sa pamamagitan ng matinding pagsasanay, nagawa ni Henry Morris na talunin si Kapitan Beren. Hindi inaasahan ni Kapitan Beren na matatalo siya ni Henry. Hindi naman makapaniwala si Henry na nagbunga ang kanyang pagsisikap at sa wakas, nanalo siya sa hamon. Nasiyahan at ipinagmamalaki ni Kapitan Beren ang kanyang estudyante.
Sinabi ni Beren na ito ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Ngumiti si Henry at nagpasalamat kay Kapitan Beren sa laban na ito. Inabot ni Henry ang kanyang kamay upang makipagkamay kay Kapitan Beren. Pinuri siya ng kapitan sa kanyang tibay ng loob at pagpupursigi. Sa loob ng ilang araw, sa umaga ay pinag-aralan ni Henry ang Imperial Swordmanship kasama si Kapitan Beren, at sa gabi naman, pinag-aralan niya ang swordmanship ni Hector. Inabot siya ng ilang buwan upang ganap na matutunan ang dalawang swordmanship. Nagawa niyang makamit ang kanyang layunin na ipanalo pa niya ang laban kay Beren, ang pinakamahusay na sword expert user at veteranong eskrimador ng maraming laban, at ngayon wala nang rason para manatili pa siya sa asyenda ng mga Mores. Nag-aapoy ang mga mata ni Henry, handa na siya sa kahit ano, at panahon na para umalis siya sa lugar. Pinuri ni Kapitan Beren si Henry Morris, hindi niya lang ito sinabi dahil natalo siya. Ilang buwan na ang nakalipas nang mapansin niyang may talento si Henry, na isang tunay na kagilahil alas. Sinasabi ni Henry sa kanyang guro na huwag siyang purihin dahil hindi naman siya espesyal. Sinabi ni Kapitan Beren na siguradong itinuro niya sa kanya ang circle steps, at hindi lang ito natutunan ng ating bida, kundi nagawa pa niyang gawing baguhin ang estilo ng kanyang galaw at lumikha ng bagong estilo ng footwork. Sa huli, sumang-ayon si Henry sa mga salita ng kanyang guro, at tinanong siya ni Kapitan Beren kung ano na ang balak niyang gagawin. Napayuko si Henry, sinabi niya na gusto pa niyang matuto kay Beren, pero sa tingin niya nananaig ang kanyang pagnanais sa kapangyarihan. Tumawa ang kapitan at sinabing ang lahat ng mandirigma ay dumaranas nito, gayunpaman ang paggamit ng aura ay hindi talaga madaling matututunan. Sinimulan ni Henry na tanungin si Kapitan Beren at sinabi na may pabor siyang hihingin. Sinabi ni Beren na gagawin niya ang kanyang makakaya para matulungan siya. Nagpasalamat si Henry sa guro, at sinabi na gusto niyang umalis sa asyenda, nais niyang sumali at suportahan ang Imperial Army, ikinagulat ni Kapitan Beren ang gayong pabor ni Henry. Tinanong ni Henry kung narinig niya na ang noblesse oblige kay Kapitan Beren, tinanong siya ni Beren kung ito ba ang tungkulin ng maharlika na dapat gampanan. Sumagot si Henry Morris ng, oo, at ipinaliwanag na ang posisyong ito ay isang obligasyon ng mga maharlika sa mga karaniwang tao, tulad ng pagbibigay ng proteksyon at pera. Sagot ng kapitan na hindi sapat ang katayuan ng kanilang pamilya, at kailangan niyang nasa posisyon ng isang count upang makasali sa kanila. Alam ito ni Henry Morris, pero nais niyang ipakita sa lahat na iginagalang nila ang mga tungkuling itinakda, at napagtanto niya sa isa pang kadahilan na ang pagkamit ng pambansang merito sa labanan ay para matanggap siya kahit saan siya magpunta. Tinanong ni Beren kung alam na niya kung saan niya gustong tumulong, sumagot si Henry na matagal na niyang pinupuntirya ang isang lugar. Tinanong siya ng guro kung anong lugar iyon, at agad niyang sinagot, ang kagubatan ng kasamaan. Nagulat si Kapitan Beren at sinabing hindi siya pwedeng pumunta roon dahil sobrang delikado, at kahit ang kanyang ama ay hindi papayag at tutol sa kanyang plano. Ngunit, sinabi ni Henry na pumayag na ang kanyang ama, na ang kondisyon lang ay talunin niya ang kanyang guro sa laban, na nagawa naman niya. Hindi makapaniwala ang kapitan, pupuntahan niya si Baron Hans Morris para ipahayag ang kanyang pagtutol, pero sinabi ni Henry na wala nang saysay ito dahil desidido na siya. Makalipas ang ilang sandali, tinanong ni Beren ang ama ni Henry kung totoo ang sinabi niya na pinayagan niya ito na gampanan ang noblesse oblige. Tumugon si Baron Hans kay Kapitan Beren na, oo, pero bago yun, kailangan muna niyang talunin siya sa isang laban. Sa mismong sandali, pumasok si Henry sa silid at sinabing nagawa na niya ito. Sa matinding gulat, hindi makapaniwala si Baron Hans sa sinabi ng kanyang anak. Kaya inutusan niya si Kapitan Beren na sagutin ang kanyang tanong kung totoo ang sinasabi ni Henry. Tumugon si Beren at sinabing ayaw man niyang ipadala ang kanyang estudyante sa isang napakadelikadong lugar. Inamin niya na totoo ito. Napahampas ng kamao sa lamesa ang Baron sa galit, at tinanong kung paano ito naging posible.
Ipinahayag ni Henry na ginawa na niya ang lahat ng hinihingi sa kanya at humiling na payagan siyang pumunta sa kagubatan ng kasamaan upang makatulong. Sinubukang pigilan siya ni Kapitan Beren at hinimok si Baron Hans Morris na huwag payagan ng anak na si Henry dahil lubhang mapanganib ito. Ngunit, agad na hiningi ni Henry sa kanyang ama ang isang pagkakataon upang patunayan ang kanyang sarili. Gayunpaman, hindi maunawaan ni Baron Hans kung bakit gusto niyang pumunta sa isang mapanganib na lugar. Ipinaliwanag ni Baron Hans na dahil sa kanyang napakabatang edad, hindi pa ganap na nauunawaan ni Henry ang bigat ng sitwasyon at panganib ng kagubatan ng kasamaan. Pero sagot ni Henry, naiintindihan niya ang panganib, sinabi niyang ang lugar na iyon ay tinatawag na dulo ng kontinente, at may balita na isang demonyong pintuan ang nabuksan doon. Kilala ang kagubatan ng kasamaan bilang pinagmumula ng hindi mabilang na mga demon lords, na nagdala ng takot sa maraming tao sa buong imperyo. Nag-alab ang galit ni Baron Hans sa kanyang anak, ngunit sinabi niya kay Henry na hindi niya siya maaaring ipadala sa isang lugar na panganib sa kanyang buhay. Subalit, nagulat si Kapitan Beren at ang ama ni Henry sa kanyang tanong na, kung yun lang ba ang problema nila? Seryosong sinabi ni Henry na kung yun lang ang isyu ay malugod niyang ibibigay ang kanyang pwesto bilang tagapagmana ng pamilya, dahil dito ay nag-igting ang tensyon. Ipinahayag ni Henry na wala siyang karapatan sa pamilya, at wala siyang mapapala rito. Biglang nag-aalala si Baron Hans at sinabing hindi niya ibig sabihin yun. Ngunit buo na ang pasya ni Henry, na aalis siya bukas at ito na ang huling pagkakataong makikita niya siya. Yumuko na si Henry at nagpaalam sa kanyang ama na si Baron Hans bago umalis sa silid, habang si Kapitan Beren ay nagsimulang tumingin kay Henry na may pag-aalala sa sitwasyon, nang makalabas masama ang loob ni Henry na iniisip na sa wakas ay makakaalis na siya rito ng payapa sa lugar. Tulad ng mga normal na araw mula umaga pa lang, si Henry ay nagsasanay gamit ang isang kahoy na espada sa training ground. Habang nagsasanay, sa tabi ay pinapanood siya ng mga manggagawa at nagbubulungan kung totoong pupunta siya sa gubat ng kasamaan. Pinag-uusapan nila kung paano pinayagan siya ng kanyang ama, si Baron Hans Morris, na bigyan ng permiso ang anak na umalis. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, patuloy pa rin na nagsanay si Henry Morris hanggang gabi, hindi pinapansin ang mga kumakalat na tsismis. Pinunasan ng pawis sa mukha, sa palagay niya ay sapat na ang pagsasanay niya sa araw na ito. Lumapit si Baron Hans sa kanya na matagal na siyang pinagmamasdan sa kanyang pagsasanay, sinabi niya na ngayon lang siya nakakita ng ganoong estilo. Nagtaka ang kanyang ama kung paano niya ito natutunan, sinabi niya na narinig niyang si Henry ay nakabuo ng sarili niyang natatanging estilo ng espada. Tumugon si Henry na binago lang niya ng kaunti ang estilo ng kasanayan sa espada ng imperyo upang mas bumagay sa kanya. Tiningnan siya ng kanyang ama at inamin na sa tingin niya na siya ay ganap na nagkamali tungkol sa kanya noon. Tinanong ni Henry kung ano ang ibig niyang sabihin, sumagot ang Baron na naging malinaw ang lahat noong laban niya kay Kevin at napagtanto ang kanyang pagbabago simula nung araw na iyon. Nagtaka siya kung bakit niya itinago ang kanyang kakayahan. Sinabi ni Henry na hindi niya ito itinago, kundi hindi lang siya nagkaroon ng pagkakataon upang ipakita ito. Tiningnan niya ang Baron at tinanong kung may kailangan ba siya sa kanya. Ngumiti si Baron Hans, at sinabi na siya ay talagang lumaki sa isang mabuting binata. Matamang tinignan ni Henry ang kanyang ama, at idinagdag nitong sabihin na iginagalang niya ang kanyang matibay na pasya. Pagkatapos purihin ang anak, pinayagan siya ng Baron na pumunta sa gubat ng kasamaan. Nagulat si Henry ngunit natuwa siya, kaya yumuko ito at nagpasalamat sa kanyang ama. May kinuha ang Baron mula sa loob ng kanyang damit, kaya't siya ay naririto upang ibigay ang isang bagay sa kanya. Iniabot ni Baron Hans ang nakasobreng sulat kay Henry, nang makuha ay tinanong niya sa kanyang ama kung para saan ang sulat na ito. Sinabi ni Baron Hans Morris na may kilala siyang isang taong kasalukuyang nakaistasyon ngayon sa gubat ng kasamaan, at narinig niyang ito ay isang commander na nasa Fort Calliven. Dagdag pa niya na ang sulat ay isang rekomendasyon tungkol sa serbisyo militar kasama na doon ang kanyang enlistment letter.
Tinanong ni Henry kay Baron Hans kung ano ang pangalan ng commander, sinabi ng kanyang ama na ang pangalan nito ay Asylon, at nakilala niya ito noong bata pa siya bilang isang katulong ng pinuno ng seguridad. Sinubukan na alalahanin ni Henry ang pangalan ng commander, ngunit wala siyang maalala kaya naisip niyang marahil hindi kilalang tao ito. Kinaumagahan, inihatid ng mga lingkod, kasama na ang pamilya ni Henry, at maging si Kapitan Beren ang ating bida sa kanyang mapanganib na paglalakbay. Nababahala sila kung sapat na ang isang kabayo para sa kanya, ngunit sinabi niya na oo, dahil kung kukuha pa siya ng isa pang kabayo, ito ay mapupunta at madadagdagan ang kanyang trabaho at mahihirapan siyang kumilos. Lumapit ang lingkod ni Henry sa kanya. Malinaw na nalulungkot si Kohol sa pag-alis ng kanyang young master at sinabi niyang mahirap ang daan dahil malayo ang kanyang lalakbayin hanggang sa dulo ng kontinente. Nilagay ng Baron ang kamay niya sa balikat ni Henry at pinaalalahanan siyang mag-ingat sa kanyang mahirap na paglalakbay. Ngumiti si Henry sa kanyang ama at sinabing sisiguraduhin niyang gagawin iyon. Sa huli, sumakay si Henry Morris sa kanyang kabayong si Jade upang matupad ang kanyang mithiin bago umalis ay kumaway siya bilang pamamaalam sa kanilang lahat. Gumamit siya ng spell na pagmamadali sa kabayong si Jade, tumakbo ito ng napakabilis palayo sa asyenda ng mga Morris. Pagkalipas ng ilang sandali, huminto si Henry sa isang walang taong lugar sa kagubatan, itinaas niya ang kamay at ginamit niya ang spell na Stonehouse, upang makapagpahinga. Gumamit ng isang mahika si Henry at ginamit ang ilaw upang magbigay liwanag sa loob ng paligid. Bago sila pumasok ay pinalinis na muna niya ang paligid ng kuweba, nang makapasok na sa loob ay ginamit din niya ang epekto ng pampalambot at pagpapainit upang magbigay ng init sa lugar. Sinabi niya kay Jade na maghanap ng kahit anong pagkain na pwede niyang kainin at magpahinga. Kuminang ang mga mata ni Jade agad na naghanap ng makakain, pagkaraan nito, pinakawalan ni Jade ang lahat ng kanyang naipon na inis at walang awa na nagsimulang mag-hunt. Isang linggo ang lumipas at sa Fort Callivan, napansin ng mga bantay na may isang paparating na sakay ng gintong kabayo. Hindi nila alam kung sino ito, kaya inisip nilang isa itong embahador mula sa kabisera. Nang malapit na ito sa tarangkahan, itinaas ng mga bantay ang kanilang mga busog at tinutok ang kanilang mga palaso sa kanya. Pinatigil nila ang nakasakay sa kabayo at hiningan ng pagkakakilanlan. Hinugot ng lalaki ang kanyang marka mula sa kanyang balabal, at inihagis ito sa taas sa direksyon ng mga bantay. Hindi nakareact ang leader ng bantay sa bilis ng pagbato nito. Nagulat ang isa sa kanila, tiningnan ang lalaki kung paano niya iyon naihagis ng ganoon kataas. Pinulot ng leader ng mga bantay ang marka at napagtanto nilang siya ay mula sa pamilya ng Baron. Humingi ng paumanhin ang bantay sa binata dahil hindi nila siya agad nakilala. Sinabi niya na kailangan nilang suriin ang lahat para sa seguridad. Ibinigay niya pabalik ang marka ng pamilya sa binata. Ngumiti ang lalaki sa ilalim ng kanyang balabal at sinabing ayos lang yun at ang marka ay isang tag ng katayuan na nagpapakita ng ranggo ng kanyang pamilya. Lumapit ang tagabantay sa lalaki at ipinakilala ang sarili bilang kapitan ng mga gwardya. Hinubad ng ating bida ang kanyang balabal at ngumiti. Sa seryosong tinig, sinabi niya ang kanyang pangalan, Henry Morris.